Good morning, sleepyhead. That's not smiling. I love you. Hello to the world for today's vlog! Ginising pala ako ni Daddy Darrell kasi bibili daw kami ng swimming pool. Papahanginan lang pala namin ang aming swimming pool. Wala pa yung toothbrush mga Zay. Nag-travel na kaagad kami para magpahangin. Tinimplahan din pala ako ni Daddy Darrell ng kape para gising na gising talaga ako. Nakasanayan lang talaga ni Daddy Darrell na siya talaga ang taga-timpla ng aking kape kada umaga. At si Papang naman ang magdadrive para sa amin papuntang pahanginan. Sa wakas, andito na pala kami at naubos ko na din ang aking kape. Dito pala kami pumunta sa kilala talaga ng tatay ko. Alangan naman sa kakilala ko. Ayan na nga, pinaplaster na ng tatay ko kasi papahanginan na talaga to. Sobrang init talaga dito sa Pilipinas mga Zay. Hindi talaga makaya kaya kailangan talaga magbabad sa swimming pool. Tatlong layer pala ang kailangan pahanginan dito. Pero in fairness, ang bilis lang naman. Plano sana ng tatay ko na gamitin yung pangbumba sa bike or pangpahangin sa bike na ang liit-liit pa, mano-mano ba. Pero sabi ko, matatagalan tayo niyan at mag-iisang taong tayo bago makatapos. Kaya sabi ko, kailangan talaga magpahangin sa vulcanizing shop. Kasi ayaw ko talaga masira ang aking beauty sa kakabumba-bumba mga Zay. Mindset ba, gamitin ang utak. Kung mayroon mas madali, yun ang gawin. Kasi itong energy ko pala naman, naka-reserve na ito para kay Papa Darrell. Si Daddy Darrell naman dito, bising-busy magkapkap ng sako sa taas o sa bubong ng tricycle ng tatay ko. Dito pala kasi namin ilalagay ang aming swimming pool. Takot ata siya at baka may alambre siyang makapkapan at mabubutas ang aming swimming pool. Akala ko naman tapos na kami. Mayroon pa palang naiwan na pahanginan. Finally, ilalagay na talaga itong aming swimming pool sa taas ng tricycle ng tatay ko at miningyan, tapos na talaga kami. At dahil ang bait-bait ni Kagawad Dakutin, pinashoutout ko talaga siya sa vlog ko. Sa tagay-suglan. Tinatalian naman ng tatay ko para hindi daw mahulog. At nagbayad na kami. Nakalimutan ko kung magkano ang aming binayad. Basta binigyan ko rin siya ng $1 kasi nga para may remembrance din siya sa Canadian money. At nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Let's go home na pala kasi ang mga pamangkin ko ay naghihintay din sa sobrang init ng panahon. At para makita nyo naman ang kagandahan ng aming lugar, sabi ko sa tatay ko, ihinto muna ninyo ako dito at bibidyohan ko kayo. At ayan nga, pumunta nga sila, iniwan na nila ako at hindi na nila ako binalikan. Nagdadamo pala ngayon ang nanay ko at nakita kong nagalbot niya na naman ang oregano. At sa isip ko talaga, ay mag-aaway na naman kayo ng tatay mamaya. Kasi narinig ko talaga nung isang araw, nag-aaway sila dahil lang sa oregano sa labas. Kinalbo daw kasi ng nanay ko ang oregano niya na tinanim sa labas ng bahay. Sabi ko na lang sa tatay ko, it's okay papang kasi tutubo naman yan ulit at dadami. Si Alicia naman always talaga excited na lumabas ng bahay kasi akala niya nasa Canada pa din kami. Sa Canada kasi wala kaming gate at free na free ka talaga maglaro sa labas na walang alinlangan. Natakot kasi sa labas ng bahay ng nanay ko ay kalsada na. For today's breakfast, scrambled eggs. Oh, yun na. Sa sobrang gutom, pati tinidor gutom din. Gustong ko kainin ang aking scrambled eggs. Dahil na-miss ko talaga ang pagkaing probinsya, nagluto din kami dito ng upo na may sardinas at may malunggay din. Habang ako ay naghiwa-hiwa, nakikichismisan ako dito sa tatay ko. At tingnan nyo naman ang ilong niya, naghuhungag-hungag talaga pag tumatawa. Naku, pag nakita niya itong vlog ko, patay na naman ako at pagsasabihan na naman ako ng tatay ko na bakit niya ako binibideo. Alam niyong wala akong ngipin dito.
Para sa ginisang upo, nagisa muna ako dito ng bawang. Kakatapos lang pala kumain ni Daddy Daryl at ayan, pinauna ko na siyang kumain at naggagayat na ako ngayon ng kanyang mangga kasi paborito niya talaga ang mangga ng Pilipinas, mga Zay. Tinake over pala ito ng aking ate habang pinapakain ko ang aking asawa kaya ayan, parang malapit na natapos at hindi nyo nakita kung paano gawin. Pero madali lang naman kaya huwag kayong mag-alala kasi gisa-gisa lang yaan. At ayan na ang unlimited malunggay na tanim din ng tatay ko yaan. Ang sarap talaga nito mga Zay. Ayan, tapos na, di ba? At nagsalo-salo na nga kaming kumain. Basta, pinauna ko na si Daddy Daryl kasi gusto ko makipagchismisan sa family ko. At minsan talaga na out of place talaga si Daddy Daryl kasi gusto ko talagang mag-speak ng aking lingwahe. Kasi mas feel ko talaga pag nag-iilonggo ako sa harapan ng tatay at nanay ko at ng mga kapatid ko. Kasi parang feel ko kasi ang aming usapan talaga. At feel ko talaga yung totoong ako, yung ako talaga. At I'm so blessed at napakaswerte ko nga. Tama rin talaga kayo sa mga comments nyo dyan sa comment section na napakaswerte ko talaga na nakaapangasawa ako ng katulad ni Daddy Daryl. Kasi totoo talagang maswerte naman talaga ako kahit hindi naman talaga ako kagandahan. Basta ang alam ko lang talaga malinis ang aking puso at crystal clear ako para kay Daddy Daryl. Kasi kung anong nararamdaman ko, sinasabi ko talaga sa kanya. Kaya napaka-supportive niya talagang asawa, mga Zay. Sobra talaga. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon araw-araw na binigyan niya talaga ako ng asawa na mapagmahal at very supportive talaga sa lahat ng ginagawa ko. Nagluto pala dito ang ate ko ng pinakrispy na tilapia na buro at sabi niya tikman ko daw. Dahil tapos naman si Daddy Daryl mag-swimming, pinatikim ko pala itong buro na ginawa ng ate. It's buro. It's sour. How is it? Is it good? It's a tilapia. It's fried with fermented. Fermented what? Fermented tilapia. But you fry it so it makes it crispy. It's not bad? It's fine. Yeah. How is it, Mama? How is it? Yum yum? Tastes good. Namin ako may kahon. Daw appetizer, namin ako may kahon. Yummy? Mm-hmm.